Inabutan ba kayo kagabi dito sa Metro Manila ng thunderstorm na nagdulot ng malakas na pagkidlat at pagkukulog na may kasamang malakas na pag-uulan na siya namang naging dahilan para bahain ang ilang mabababang lugar dito sa Metro Manila? Bakit nga ba nagkaka-thunderstorm? Paano ba ito nabubuo? Bago natin sagutin yan, alamin natin ang magiging lagay ng panahon natin bukas mula kay Amor Larosa mula sa Pag-asa DOST. Amor? Salamat, Professor Edmond. Live pa rin tayo dito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At ngayong gabi po, makakasama natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Siya po ay si Mr. Samuel Duran. Good evening po, Mr. Duran. Yes, good evening. Maaari niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po ang nangyayari dito sa satellite image na nakikita natin ngayon? Yes, kaninang alas 4 ng hapon, meron po tayong namataang shallow low pressure area dito po sa may bandang 230 kilometers east po ng Infanta, Quezon. So itong shallow low pressure area natin, ito po ang nagbibigay ng paulan dito po sa may Metro Manila at sa may Southern Luzon. So ibig sabihin meron na namang namumuong sama ng panahon sa ating bansa. At ito po bang low pressure area na ito ay malakas para maging isa na namang bagyo o mahina para malusaw po kaagad? Ito pong shallow low pressure area natin ay nasaan po nating malulusaw within the 24 to 48 hours. At ito po ay mahina dahil po ay nag-interact na ito sa kalupaan at mababa na po ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ano po ba ang dahilan para malusaw ang isang low pressure area para po sa kaalaman ng lahat? Isa na pong rason kung bakit po humihina or nalulusaw ay kapag nag-interact po siya dito sa kalupaan dahil nawawala na po siya ng tinatawag nating moisture at lumalakas naman po siya kapag nandito po siya sa may karagatan. Dahil po may low pressure area na naman dito sa ating bansa, ano po ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayon o sa mga susunod na oras? Maaari po bang maulit yung pagbuhos ng ulan kagabi tulad nga ng nasabi ni Professor Edmond kanina na may kasama pang pagkulog at pagkidlat? Maaari pong magkaroon ulit tayo ng mga ganong scenario. Dahil po meron tayong tinatawag na shallow low pressure area, meron pa rin po tayong inaasahang mga pagulan, although light to moderate rains na lang po. At depende na lang po kapag may thunderstorm ay pwede po tayo magkaroon ng moderate to heavy rains. Kagabi po, dahil parang marami po ang nabigla sa pagbuhos ng ulan, ano nga po ba ang dahilan kung bakit biglaan yung pagbuhos ng ulan na may kulog at kidlat pa? Ito po ba ay dahil sa low pressure area na namataan sa Basco, Batanes o yung habagat? Ito pong naka-apekto sa ating kagabi na thunderstorms. Ito po ay maaaring attributed po ng ating southwest monsoon. At dahil po yung low pressure area natin ay napakalayo naman, so mas probably mas malapit yung ating southwest monsoon ang naka-apekto. So habagat po ang pinakang nakikita nilang dahilan kung bakit nagkaroon ng pag-ulan dito sa Metro Manila at sa Quezon City. Ano po bang inyong maipapayo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon? Ang maipapayo po natin ay magdala pa rin po tayo ng payong at kapote, lalong-lalo na po sa mga estudyante at yung mga nagtatrabaho po. Maraming salamat po, Mr. Samuel Duran. Yan muna ang latest dito sa Pag-asa, manatiling nakatutok sa Panahon TV Express, kung saan walang pinipiling panahon ng pagbibigay impormasyon. Balik sa iyo, Professor Mon. Salamat, Amor. Bakit nga ba nagka-thunderstorm at paano ito nabubuo? Yan ang ating sasagutin ngayong gabi. Kada araw, umaabot sa 40,000 na thunderstorms ang nagaganap saan mang panig ng mundo. Kadalasan nangyayari ito sa hapon o gabi, matapos ang mainit na maghapon. Ang isang typical na thunderstorm ay maaaring mag-produce ng 1,000 kidlat sa loob lang ng isang oras. Lahat ng thunderstorms ay nagsisimula sa pagsingaw ng mainit na hangin mula sa lupa at mamumuong ulap sa kalangitan. Ito ang maaaring mag-produce ng tinatawag nating cumulonimbus clouds o mas kilala natin bilang thunderclouds. Sa loob nito, nagaganap ang convection o ang pag-angat ng mainit na hangin at ang pagbaba naman ng malamig na hangin. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga water droplets at kung minsan ay may mga ice crystals. Sa pag-uumpugan ng mga ito, nag-create ito ng electrical charge. Positive charge sa itaas ng ulap at sa base naman ng ulap ay negative charge. Samantalang sa lupa naman ay nagde-develop ng positive shadow. Pag nagsimulang mag-discharge ang electricity ang isang thunderclouds, ito ay tinatawag na nating lightning. Kadalasan nga itong sinusundan ng malakas na pag-uulan. Umaabot sa 1.5 million volts ang nako-convert sa heat energy na umaabot naman sa 30,000 degrees Celsius. Sinasabing mas mainit pa nga ang isang kidlat kesa sa surface ng sun. Ang isang kidlat ay tumatagal lang ng 0.2 seconds. Pero dahil sa init ito, kapag ito'y tumama sa isang puno, kaya nitong i-vaporize ang tubig na nasa loob nito, kaya ito sumasabog.
Sa init na 30,000 degrees Celsius, ang hangin sa paligid ng isang kidlat ay mabilis na nag-expand. Matapos mawala ang kidlat, mabilis naman itong bumabalik. Ito ang hangin, bumabalik ang hangin. Ito yung pag-uumpugan ng mga air molecules na ito naman na nagpo-produce ng ingay na siya namang tinatawag nating kulog. Kaya po ang kulog ay kapag narinig natin ay parang isang gumugulong na bowling ball. Ilan sa mga palatandaan na malapit ng isang thunderstorm kapag masyadong humid na ang paligid at tumatayo na ang balahibo sa batok natin. Dahil nga doon sa tinatawag nating static electricity. Paano ba natin malalaman kung gaano kalayo ang isang kidlat sa atin? Simple lang ang gawin natin. Pagkatapos ng flash ng kidlat, magbilang tayo ng bawat segundo. Halimbawa, matapos kumidlat, simulan nating bumilang ng 1001, 1002, 1003 hanggang 1005. At kapag narinig na natin ang kulog, ibig sabihin nito, approximately 5 kilometers ang layo ng kidlat. Ang bawat isang segundo ay katumbas ng 1 kilometrong layo ng kidlat. Pero kapag ang kidlat ay sinundan kaagad ng isang malakas na kulog, magtago na kayo dahil nasa itaas lang natin ito at baka tamaan pa tayo nito. Huwag kayong mag-alala. Ang unang tinatamaan ng mga kidlat ay ang mga matataas na bagay tulad nga ng mga towers, tulad ng mga receivers sa mga taas ng building, mga poste at mga puno. Hindi rin totoo ang kasabihang lightning never strikes twice. Alam ba ninyo na ang Empire State Building sa Amerika ay tinatamaan ng kidlat 100 beses kada taon. Minsan nga ito ay tinamaan ng 15 beses lamang sa loob ng 15 minuto. Ito po si Edmond Rosales. Sana nabigyan namin kayo ng dagdag kaalaman para mas maintindihan natin ang ating lagay ng panahon.